ihahanda na plano para sa mga buhay natin, di ba? So ayun, dahil konti pa lang naman tayo dito at hindi pa ako nakapag-rally, mag-invite po muna tayo ng mga friends natin, kung sino man yan, kaibigan, kapamilya at kaaway. Huwag nating hahayaan na tayo-tayo lang ang makarinig ng salita ng Diyos ngayong gabi. So ayun mga kapatid, binibigyan ko po ng ilang minuto, mga 8:05 po, pwede na po tayo makapag-start. Ayan, mag-invite lang po tayo. And sa mga iba, ba't ang konti niyong kinakamusta ko kayo walang sumasagot? Dalawa lang. Sumagot kayo. Gusto ko malaman kung okay kayo o hindi. Diba? Walang masamang mag-share mga kapatid kung okay kayo o hindi. Ayan, diba? Maraming blessed. Hindi daw po okay. See? At si Ate Maze, bakit Ate Maze? Anong nangyari sa'yo? Anong meron sa 1 week mo at hindi ka okay? Pwede po secret. Sige po kapatid, okay lang naman kung secret, diba? Pero kung may pinagdadaanan man po kayo, may problema man po kayo, wag po kayong mahihiyang lumapit, diba? Sa mga taga-sayon o kahit kaninong kaibigan yan. Kay Lord, diba? Kung may problema tayo, walang masamang ilabas yan. Ayun mga kapatid, continue to to invite your friends para mas dumami po tayo. Ayan pong 21, 20 na yan, mas dadagdag po yan kung ang bawat isa sa atin ay nag-i-invite, di ba? Mamaya magiging 50k na tayo dito. Ayun, it's already 8:02 PM. So mga kapatid, sa tingin ko pwede na tayong mag-start at nakapag-invite na rin siguro kayo. At umaasa ako na mamaya-maya lang, dadami din tayo. Kung magko-continue pa kayong mag-invite, di ba? So ngayon po, syempre, bago tayo... Wait lang. Tignan ko lang po yung program. So, ayun, thank you po. So, dahil wala pong nakaano sa ating opening prayer, pwede ko po bang tawagin si Pastor Winter or si Pastor JM para mag-opening prayer? Sino pong pwede sa inyo? Or baka may gusto pong mag-volunteer sa inyo dyan na mag-opening prayer. Ayun, si Pastor JM daw po. Pastor JM, whenever you're ready po. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ngayong gabi. Tunay nga Lord, na ikaw po ang manguna sa amin at ang iyong banal na Espiritu ang siya gumabay, lumukob at magturo po sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, patnubayan po ang bawat isa
Especially Lord, bless mo po, anoint mo po Lord ang mga gagamitin mo Panginoon sa gabing ito. Mula sa unahan ng program hanggang huli Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa at ang bawat makikinig Lord ay patuloy na pagpalain mo na iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na ikaw po yung mag-bless po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, walang ibang dapat pasalamatan, walang ibang dapat papurihan. Ikaw lamang, Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayun, amen po. Maraming salamat po, Pastor JM, sa pag-lead sa amin sa ating opening prayer. Ngayon naman po, tinatawagan ko na po ang magbabahagi ng kanta para sa ating Panginoon. At alam ko namang excited na siya, di ba? So, tinatawagan ko na po. Tinatawagan ko na po si Sister Ruchi para sa kanyang ibabahaging kanta para sa ating Panginoon. Sister Ruchi, whenever you're ready po, the mic is yours. Good evening po. Ang title po aking aawitin ay People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heeded who knows where. And they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hugs their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the hope and door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the word of life, only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the hope and door. People need the Lord. People need the Lord.
When will we realize that we must give our life for people need the Lord? Amen. Ayun, maraming salamat Sister Ruchi sa iyong inalay na kanta para sa ating Panginoon. Ngayon naman hindi na po ako magpapatagal o magpapatumpik-tumpik pa. Tatawagin ko naman po ang magbabahagi ng kanyang testimony o magandang inihatid ng Diyos sa kanyang buhay. Tinatawagan ko po si Sister Celestine. Ayan, Sister Celestine. Amen. Good evening, everyone. So, ngayon po, gusto ko lang po testimony yung ginawa ni Lord sa buhay ko this past few days. Because itong nakaraang araw talaga, I feel so lost talaga. Sobrang down, sobrang drained. And I don't know what to feel and I don't know what to do. But then, I remembered what Joshua said. Sabi niya doon sa Joshua 1:9. Sorry. Sabi niya doon, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you whenever you go. Amen. No? Hallelujah. And napaka-grabe talaga yung ginawa ni Lord despite of challenges na I faced this past few days. But thank you kay Lord dahil hindi niya pa rin talaga ako, ay talagang He provides everything that I need. Nakikita niya yung puso ko, yung mga pangangailangan ko. And He provides my financial, and thank you din. So sobrang thank you din dahil sa prayers niyo. And sobrang tulong din yon yung mga prayers niyo. God provides me to the point na di ako makakapagpasok dahil wala talagang pamasahe. But I'm praying and praying and praying to the Lord. And then, sobrang laki ng pagmamahal talaga ng Panginoon na binigay niya sa akin. He provides everything despite of the challenges. He always remind me that kung gaano ka malaki ba o kalit ang problema mo, He reminds me na andito siya, kasama ko siya lagi. Kung saan man ako, whenever I go, God is with me always. Sobrang thank you ni Lord sa buhay na binigay niya sa akin. Sa everyday, kahit na yung pagising ko, sobrang thank you, sobrang laki na ng gift na binigay sa akin ni Lord na yon. Sobrang thank you din dahil kahit na yon, mentally, physically, sobrang abuse na. And thanks God kasi hindi man lang ako nagkasakit, no? Thank you so much, Lord. Dahil protektahan niya din ako. Also, sa nangyari dito sa city namin, andun yung protection niya. Kasi yung school namin is malapit lang doon sa nangyarihan. So, sobrang thank you, Lord, dahil sa protection, of course, and the knowledge and wisdom sa pag-aaral ko. Ayun, grabe. Hindi ko talaga na sobrang hindi lang sapat yung thank you talaga. But yes, still thank you, Lord, dahil sa pagmamahal na binigay niya sa akin every minute and second, every day. And pray lang tayo ng pray. Muduo lang ta sa iyaha. Kay ang Ginoo dako jud iyang gugma sa atoa tanan. Wala siya gipili, wala siya kanang pinili nga iyahang tabangan. Tanan ta makasasala man, Kristohanon man, wala kaila sa Ginoo or bag-o lang nakaila sa iyaha. He always there, no? And yun, sobra kadako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Magbisaya na lang ako kasi mas ma-express ko kasi hindi naman ako Tagalog, no? So ayun,
Dako akong thank you, dako kay pasalamat sa Ginoo sa iyang iyang gugma na iyang gihatag sa kuha. Financially, physically, emotionally, tanan gi-provide gyud niya. Despite sa mga challenges na akong na-face, and iyahang gi-remind sa kuha ba nga naay Dios nga akong duolon. Diyos nga as a friend, ganon. So, ayun, all the glories belong to Him only. Hallelujah. Ayun, praise God. Maraming salamat po, Sister Celestine. 'Di ba nga, He will provide, God will provide. Just trust His plan lang po and pray always, 'di ba? 'Di ba? Ilapit lang po natin lahat sa ating Panginoon, 'di ba? Hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo pababayaan. So ayun, maraming salamat Sister Celestine, maraming salamat po ulit sa pag-share mo ng testimony sa amin. At ngayon naman po, tinatawagan ko na po si Brother Z para po sa kanyang ibabahaging scripture sa atin. So yun, Brother Z. Hello, good evening everyone. So, verse na babasahin ko today is sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Sapagkat ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban hindi makamundo, kundi may kapangyarihan mula sa Diyos upang gabain ang mga kapitan. Ginigiba namin ang mga maling hakaka at bawat balak na nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos. At binihag namin ang bawat kaisipan upang pasakop kay Kristo. Kaya lang po, God bless. And thank you so much, Sir Zeke. At ngayon naman mga kapatid, let's, ano tawag dito? Let's ready our hearts, our voices to praise the name of the Lord tonight at atin siyang awitan ngayong gabing ito. And kung alam niyo po ang mga awiting aking kakantahin para sa ating Panginoon, sabayan niyo po ako at pupurihan natin ang kanyang pangalan ngayong gabing ito. Yes, Jesus. Sabay-sabay natin pagpurihan ng ating Panginoon. Ayan. My Savior, Redeemer, lifted me from the murky clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son, 'cause you live, and you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you live, and you died, and you rose again on high, and you opened the way
for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Pagpurihan natin ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Hallelujah. 2 Corinthians 5:15, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer suffer. Diba? Ang ganda ng promise ng Panginoon. Ano yan? Sabay-sabay natin siyang pagpurihan ngayong gabing ito. Cause you came here from the everlasting, to the world will live, the Father's only Son. Cause you came here from the everlasting, to the world will live, the Father's only Son. Cause you came here, and you lived, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you lived, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Jesus. Hallelujah, for all you've done. Let's continue to praise His name. Let's continue to lift up His name. Hallelujah. Let's continue na pagpurihan ng ating Panginoon ngayong gabing ito, kapatid. And let's declare that God will open the eyes of our hearts para makita talaga natin kung ano yung tunay na pagmamahal na gustong ibahagi sa iyo ng Panginoon. Let's pray that He will continue to open our eyes para makita ang tunay, di ba? Hallelujah. Yan. Yes, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see you, yes, Jesus, 'cause we want to see you. And open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. And pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
Yes, Jesus. Hallelujah. To see you high and lifted up and shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing holy, 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 and high and lifted up, shining in the light of your glory. You pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. Come on, kapatid. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Let's declare this, mga kapatid. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship his name tonight. Yes, Jesus. You, holy Lord. Hallelujah. Let's go back to the heart of worship, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Jesus. Lift up your name tonight. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus, King of all days, is highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, hope became poor. Here I am to worship. Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how
to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. The name of the Lord and be saved. Jesus. And call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. And call upon the name of the Lord and be saved. For one last time, let's sing this. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang ibigay. Maraming salamat, Panginoon, na naririto po kami, Panginoon, upang magtipon-tipon, Panginoon, at matuto po muli ng panibagong salita ho ninyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at kami po ay nanalangin sa ngalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen. Amen. Ayan. Ayan, praise God, hallelujah. God bless everyone at naririto po tayo lahat. How's your day? Kumusta ang inyong araw? Kumusta po ang inyong araw? Ayan. May nakikita ko mga comments sa baba about kanina. Okay lang din po, blessed po as always. Pagod pero blessed ka, Lord. Thankful and blessed, amen. Ayan. Kanina is Jesus Reigns. Nakapunta ba lahat ng Jesus Reigns? Hindi na. Sabi ko nga sa kanila sa online, sa mga Zion,
Kung gusto ho ninyo, mag-online ano tayo, Jesus Reign. Simula doon sa VR ni na Ate Momay, sa Gambler. Mag-VR jump tayo hanggang mapuntang tayo sa Zion. Mag-online na lang kasi even si Pastor ay hindi nakapunta. Malayo kasi talaga. No, pero ayan, naririto naman tayo, no? So always naman talaga that Jesus always reigns. No, araw-araw 'yan, no? Siya ang pinaka nasa taas natin as always. And amen. In this evening, no, medyo tapusin natin yung topic natin. Tapusin natin yung topic natin bago tayo mag-react. Kasi this evening, medyo magda-direct to the point si Pastor sa atin lahat. Especially those people claiming na Christian sila sa buhay nila. Kaninang umaga or pahapon na yan, nagtanong ako sa GC. Namin, ang tanong ko, paano ninyo masasabing merong Kristo or tunay na nag-e-exist ang Panginoong Jesus, no, sa mga taong hindi naniniwala sa Biblia? O baka may gustong sumagot dito ngayon. How? Paano ninyo ma-explain or paano ninyo mapapatunayan na merong Panginoong Jesus na hindi ginagamit ang Biblia sapagkat ang taong gusto nyo sharan ay hindi naman naniniwala sa Biblia? Don't get me wrong, pero merong ganon. And sinabi ng Panginoon, share the gospel to all people. Hindi sinabi ng Panginoon na share the gospel only to those Christians. Kasali sila. So now, paano ninyo ma-approach ang mga taong ganon kung hindi sila naniniwala sa Biblia? Magiging circular debate lang yon kung pipilitin mo. Evidence po. Amen. What kind of evidence is that? Explain it to scientifically. Amen. History po. Amen. Evidence and personal encounter. Amen. Napakadaming sagot, no? Pero let me tell you something. Kung hindi mo kayang mag-explain or hindi mo kayang patunayan sa kanila gamit ang Biblia, pwede mong patunayan na merong Panginoong Jesus gamit ang history. Get? Tama pa rin po yung mga sagot ninyo, no? Pero isa sa mga pwede mo talagang gamitin ay history. And many people here said, history. Paano kapag Kristiyano ang historian na yon? Di, for sure, kakampi yun sa Panginoong Jesus. Tama po ba? Tama naman eh. Kung Kristiyano yung historian na yon, baka nga, pwede niyang gawa-gawa lang ang kanyang mga sinusulat para lang masabing merong Panginoong Jesus. But, let me read something dito na mga hindi namang Kristiyano na mga scholar or mga historian, pero nagpapatunay na merong Panginoong Jesus. Tulad ni Cornelius Tacitus. Si Tacitus ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na mananalaysay ng sinaunang Roma. Hindi siya Kristiyano at may pagkamuhi pa nga siya sa mga tagasunod nito. Uulitin ko, hindi siya Kristiyano at nanggigigil pa siya, no, sa mga Kristiyano. Nung hindi na nga siya Kristiyano, nanggigigil pa siya. Etong si Tacitus. Pero makikita mo ang kanyang pagpapahayag na mayroong Panginoong Jesus sa kanyang aklat na Annals na isinulat noong bandang 115 AD. Habang inilalarawan ang sunog sa Roma noong 64 AD at ang pagbabaling ni Emperador Nero na sisi sa mga Kristiyano. Sinabi ni Tacitus dito, ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristus na sinentensyahan ng matinding parusa ni Pontius Pilatus, ang prokurador noong panahon ng paghahari ni Tiberius. You see, hindi na Kristiyano, nanggigigil pa sa Kristiyano, pero siya mismo nagsabi na ang pangalang Kristiyano ay nagmula kay Kristus, na isang taong binitay or pinarusahan ng kamatayan noong panahon ni Haring Tiberius, ni Pontius Pilatus. Kinumpirma nito ang tatlong pangunahing aspeto mula sa labas ng Biblia. Una, ang pag-iral ng isang taong tinatawag na Kristus or Kristo. Ibig sabihin, kung isinulat ito ni Tacitus, no, na pagpapahayag niya, kung bakit mayroong Kristiyano ay nagmula kay Kristus, ito ay nagpapatunay lang na mayroong Kristo talaga. Amen?
ang kanyang pagtutupat ng parusa, ang execution sa pamamagitan ng Romanong opisyal na si Poncio Pilato. Nagpapatunay dito na meron talaga naging crucifixion kasi nakasulat sa kasaysayan ng Roma. Isa na naman yan ng pagpapatunay. Ang panahon na kung kailan ito naganap sa ilalim ni Emperor Tiberius. So, ibig sabihin, totoo ngayon ang lahat ng nakasulat sa Biblia, pero hindi mo sa Biblia kinuha ang pagpapatunay sa Panginoong Hesus. So, ano ba ang gusto kong ipunto ngayong gabing ito? Hindi mo malalaman yan kung tamad ka mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi mo malalaman yan kung tamad ka sa pagiging Kristiyano mo. Real talk lang po. I'm so sorry, pero real talk lang po. Sabi nga, nung binasa ni brother, yung scripture reading natin, sino nga ba tong brother natin? Si brother Zeke, no? Ang ating verse this evening na sa 2 Korinto, no, sapagkat ang mga sandata namin sa pakikipaglaban na hindi mga panglupa kundi may kapangyarihan mula sa Diyos para gibain ang mga kuta. Ginagapi namin ang mga maling pangangatwiran at ang lahat ng magmamataas na idea na sumasalungat sa pagpapakilala sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Mga maling katwiran. Minsan isa sa mga maling katwiran ang pagmamahal natin sa kasalanan. At alam niyo po ba, ano yung isa sa mga kasalanan na yan? Ang pagiging tamad at ma-pride. Some of Christians now hate studying the Word of God. Ayaw nila. Gusto lang nila marinig sa preaching ni pastor, pero sila mismo ayaw matuto. Ang swerte nga ng panahon ng mga Kristiyano ngayon sapagkat merong Facebook, merong YouTube, libre ang mga turo theological sa YouTube. Mag-search ka lang. Sa panahon dati, grabe. Alam niyo po ba, ang isang libro ng isang theology book ay naghahalaga ng higit 10,000 mahigit. Pinakamura na kung merong 3.5, gamit na pa second hand. Way back then, ganun kamahal ang mga theology book. Pero alam niyo po ba kung kailan mas mahal yung mga ganyan? Yung mga Word of God, even yung Bible ninyo sa panahon ni na Apostol Paul. Alam niyo po ba na kapag nahuli kayo dati na merong kargang Biblia ay pinupugutan ho kayo ng ulo or hindi, pinapako kayo sa krus habang sinusunog ho kayo ng buhay. Ganun po ang parusa dati. But now, here we are. Hate studying the Word of God. Alam niyo kung bakit natin masasabing kaya natin patunayan ang Panginoong Hesus kahit hindi natin ginagamit ang Biblia at dahil sa pag-aaral natin? Because nag-exist ang Panginoong Hesus hindi lang sa Biblia kundi sa totoong buhay. Hindi lang siya sa isang libro makikita kundi pati sa mga history ng iba't ibang lugar sapagkat ang Panginoong Hesus ay tunay na napunta dito sa mundo, namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay para tapusin ang dapat tapusin. God really exists. Nag-i-exist ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay tunay. Kaya kaya natin siyang patunayan kahit sa ang aspeto pa yan. Pero hindi natin yan malalaman kung palagi tayong may oras sa 99 Nights, lagi tayong may oras sa Mobile Legends, marami tayong oras for the Wattpad, marami tayong oras for Call of Duty, marami tayong oras for the WePlay, pero wala tayong oras para pag-aralan ang kanyang buhay. Wala tayong oras para pag-aralan ang kanyang salita at isa yan sa mga winawarning sa atin ng 2 Korinto. Ang maling pangangatwiran. Grabe nga no? Grabe nga tayo. Minsan, alam pa natin kung anong issue ni Bongbong Marcos, ang issue ni Zaldigo, kaysa sa pinagmulan ng ating Panginoon. Kaysa sa mga turo ng ating Panginoon. Pag tinanong mo, hanggang John 3:16 lang, hanggang John 14:6 lang, hanggang Romans 6:23 lang, after that, wala na. Mas marami pa tayong alam sa buhay ng kapatid natin. Mas marami pa tayong alam sa issue ng ibang content creator. Pero ng sarili nating sinusundang sinasabi nating ating Panginoon, wala. Hindi ka natin minsan kayang intindihin or maintindihan ang kanyang pagmamahal para sa atin. And I hope this night, in Jesus' name, mabre-break na yan.
Ang ating laban ay may kaugnayan sa paggigiba ng mga maling pangangatwiran at lahat ng nagmamataas na idea. Ito ang ating mindset at ugali. Pero syempre, bago natin naging kaaway ang ating pangangatwiran, syempre meron talaga unang kaaway. Ang kaaway sa labas, ang parang asong tahol ng tahol dyan, ang parang leon na sinabi pa nga sa Pedro na parang leong tawag dito, umaatungal, di ba? Kilalanin si Satanas bilang totoong kalaban na gumagamit ng mga tukso at panlilinlang. Totoo naman si Satanas eh. Siya talaga ang ating unang kalaban. Ang ating mga gawi tulad ng katamaran sa pag-aaral ng salita ng Diyos o pagdarasal ay madalas dulot ng kanyang mga atake upang pabagalin tayo. Sabi nga sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8, magpakatino kayo at maging handa. Ang inyong kalaban na si Satanas ay parang leong umaatungal at naghahanap ng sisilain. Ay no, magpakatino kayo at maging handa. Now I'll ask you, paano ka magiging handa kung tamad ka? Paano tayo magiging handa kung tatamad-tamad tayo every single day man lang magbasa kahit isang scripture or isang chapter? Paano tayo magiging handa kung meron tayong hindi naiintindihan sa Bible, meron tayong hindi naiintindihan sa Biblia, sinasabi lang natin, bahala na si Batman. Seek! Hindi si Sir Zeke, Seek! Seek for the truth. Kung di mo maintindihan, research it. Ask for it. Minsan kailangan tayong maging alert dahil seryosong banta. Ang kanyang atake ay madalas na nagsisimula sa pagpapakalat ng katamaran upang maputol ang ating ugnayan sa Diyos. Kapag hindi ka nag-aral o nagdasal, madali kang malilinlang. Tama po ba? Pag hindi ka nag-aral, kapag hindi ka magdasal dyan, kapag tatamad-tamad ka, madali ka lang lokohin. Madali kang malinlang. Parang sa mga girlfriend-boyfriend lang yan. Pag wala kang time kay girlfriend, pag hindi mo siya binibigyan ng time, baka maghanap na ng iba, baka maloko ka. Aking gusto. Grabe naman ito, nagbibideo ako dito sa likod namin. Mga broken hearted sa ate cheer up nga muna. Parang dalawa lang ata yung nakikinig sa akin dito. Cheer up nga. Sa 2, 3, 4, 5. Yan, 5. 6. Okay na yan, 6. Gawin nyo ng 7. Ayan, 7. Kasi favorite yan ng number ni Kat eh. Gawin na lang natin 7. Ayan, praise God. No, kapag hindi tayo nagdarasal, no, ay mabilis tayo maninlang. Ayon nga kay Pedro or kay Peter na magpakatino kayo at maging handa. Ang inyong kalaban na si Satanas ay parang leong umaatungal at naghahanap ng sisilain. Kapag nakita nyo, grabe to. Grabe to si JM, hindi nagdasal. Hindi man lang nagbasa ngayon. Linlangin nga natin. Possible yan mga kapatid. Possible yan. Yan, mag-ingat-ingat tayo sa ating katamaran sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi pwedeng marami ka lang alam na verse pero hindi mo pinag-aaralan. Uy, grabe dami yung alam na verse. Pharisees yan. Next, version 2 ng Pharisees. Ang Pariseo sa bagong tipan. Don't get me wrong, ang daming alam ng Pariseo ng Word of God. In fact, they use the Word of God against Jesus. The law of Moses is the Word of God. Even ang salita ng propetang Isaiah, ginamit nila against Jesus. The blasphemy is in the Word of God. Maraming alam ang mga Pariseo sa salita ng Panginoon. In fact, yun ang ginamit nila against sa mismong salita, against kay Jesus. Kaya ingat-ingat tayo, napakadami nating alam na Bible verse dyan. Tapos, tamad tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Tamad tayo mag-seek ng truth. Pariseo yun. Malay natin, baka next time, mag-ano ka na rin dyan. No, magsusuot ka na ng mahabang damit, ano na yung ulo mo. No, naglalakad ka na, sumasakay ka na sa kalesa, lumilibot ka na. No?
Pharisees yarn. Grabe naman to siya, oh. May idol. Mag-ingat ho tayo mga kapatid, yung pagiging tamad natin, it can lead us to distractions. Because Satan can use us against our own ministry kung tatamad-tamad tayo. Hindi ho tayo, dapat ho tayo maging anda ayon ho kay Peter. Sapagkat ang ating kalaban na si Satanas ay laging nandyan lang nag-aantay kung kailan tayo tatamat at willing siyang umatake. Remember, as long as naririto tayo sa mundo, gagawin niyang lahat para ma-disappoint tayo sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay hindi handa, baka babaksak ka nga talaga. Kaya maging laging handa ho mga kapatid. Kasi nandyan lagi ang ating kaaway na si Satanas. Amen? At syempre, ang sunod na kaaway, sabi nga nung isang kanta na Rob, kaaway ko ang sarili ko. Grabe naman, sinusuntog mo sarili mo. Kaaway pala natin sarili natin. Bukod kay Satanas, kaaway din pala natin sarili natin. How come? Alam niyo ano yun? Ang kaaway sa loob, ang maling pag-iisip. Harapin ang mindset at ugali na nagiging hadlang gaya ng katamaran sa paglago, self-doubt o pag-iwas sa responsibilidad. Rico, self-doubt. Marami dito tatamaan na itong self-doubt ba? At ang pagtakas sa responsibilidad. Aray ko po. Yes po. Self-doubt o pag-iwas sa responsibility. Ang matindi nating laban ay nasa mind, ang nasa utak natin. Ang mga haka o maling pangangatwiran. Ayon nga sa 2 Korinto. In Romans chapter 12 verse 2 or sa Roma kapitulo 12 versikulo 2, huwag ninyong tularan ang mga gawaing makasanlibutan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban niya, kung ano ang mabuti, kalugut-lugot at ganap. Ang solusyon sa maling mindset ay katamaran, at katamaran ay ang pagbabago ng isip. Kailangan nating sadyain na magbasa, mag-aral at manalangin para mapalitan ang mga kaisipang pakasanlibutan ng kaisipan ni Kristo. Yes po. Kasi naiintindihan ko naman kayo, nakakatamad naman. Na mararamdaman mo talaga yung tamad pag madaling araw, gigising ka ng alas 5, magbabasa ka ng, gusto ko pa matulog. Gusto ko pa matulog, gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng ganyan. Yung gutom na gutom ka na, magpapray ka pa, di ba parang, naintindihan ko naman kayo nandyan ako sa point na yan dati. Pero ang tanong, hanggang kailan ka dyan? Hanggang kailan tayo dyan? Wake up, you're Christians! Huwag kang sumabay sa agos ng mundo. Bilang Kristiyano, sumasalungat tayo sa agos ng mundong ito. Sapagkat tayo, nagising tayo sa katotohanan. You cannot claim to yourself that Christians ka, pero sunod ng sunod ka pa rin sa agos ng mundo. Hindi pwedeng Kristiyano ka, pero patuloy ka pa rin sa rason ba naman? Ito, normal to rason di ba, Pastor? Yan, marami na mga akong kasamang pastor dito. Pastor JM, Pastor Fish. Yan sa kadalasang rason ng mga young people. Late man ako nagising, Pas. That's why di ko ka-devotion. Wala ako naka-devotion, Pas. Kaya late man ako. Bakit? Anong ginawa mo? Siguro nag-Bible study to. From 8 to 11. From 8 to 1. Kasi Pas, nag-Call of Duty man ako. Kasi Pas, nag-ML man ako, Pas ba? Ay, nag-bebe time kami, Pas. Nag-ano kami, Pas? Alam mo naman, Sinabi niya, Pas, ano daw? Kakasal niya daw ako. 3 years, Pas. Grabe yun, Pas. So yun, nagpuyat ako kakaisip. Imbes you prepared yourself for tomorrow's devotion, mas pinili mo yung makamundong bagay. Bakit kaya mo namang hindi gawin yun Or pwede mong gawin yun, pero wag mong iwan yung responsibilidad mo kinabukasan. Because being Christians, is our own will. Will natin yun na sumunod sa Kanya. At sinabi niya kung totoong mahal natin siya, we will follow His command.
Hindi pwedeng Kristiyano hanggang claim lang tayo ng Kristiyano tayo. Inspired. Kunwari Pilipino pero yung pala taga China. Lo, spy siya oh. Lo, kanina Pharisees lang. Ngayon spy na. Lo ka, double job. Sipag mo. Sipag natin ah. Daming pamilya. Dalawa trabaho. You cannot just claim that you're Christian. You need to live with it. Sabi nga ni Pastor Fish kanina, hindi mo pwedeng sabihin may Kristo ka, pero hindi nakikita sa buhay mo na may Kristo ka. Kung sinasabi mong totoo ang Kristo, sumusunod ka sa Kristo, nakikita sa buhay mo na Kristohanon ka. Or may Kristiyano ka sa buhay mo, may Kristo ka sa buhay mo. Hindi mo pwedeng takasan ng takasan yung responsibilidad mo. Yung pagde-devotion mo, pagpe-pray mo, pagkikipag-usap mo sa Kanya, pag-aaral ng Kanyang salita, hindi mo pwedeng iwan ng yan. Kanina Pariseo, naging spy, ngayon mangiiwan. Ano, grabe naman yan ba? Dami mo ng title. Dami na natin title pag ganun, kapatid. I'm not condemning, ha? I'm rebuking. Nagkanda na rin yung Pastor Fish, no? Kasi mali ho ganyan. Huwag ho kayo magalit sa isang preacher. Huwag ho tayo masanay na puro tayo encouragement word. Hindi na tayo sinasampal ng katotohanan para magising tayo. Sabi pa ng isa kong kaibigan na cheater, mas okay nang masampal ng katotohanan kaysa mahalikan ng kasinungalingan. Big word. Just stop it. Please. Please. Yung pagtakas sa responsibilidad, pagpipray, pagde-devotion, pag-aaral ng Kanyang salita, stop it, kapatid. Kung gusto mo maging Kristiyano, be it. Harapin mo ang katotohanan ng pagsunod kay Kristo. To tell you honestly, isa sa mga malaking example na iniwan niya talaga kung anong meron siya sa mundo para lang sumunod sa Panginoong Yesus ay si Matthew. Kilala niyo ba si Matthew? Cheer up nga sa mga nakakilala kay Matthew. Yan. Kilala niyo si Matthew? The Gospel of Matthew. Ano yung sinad ni Pastor Zeke? Matthew 6:33 si Matthew. Alam niyo ba kung ano meron si Matthew dati compare sa ibang sa ibang disciple? Mayaman si Matthew. Alam niyo ba sa murang edad niya nakabili na siya ng sarili niyang bahay? Alam niyo ba yung sandalias ni Matthew halaga ng 3 buwan na trabaho ng isang Hudyo? Meron siya. Ang dami niyang pairs. May pabango siya, magagandang damit. Ganun meron si Matthew dati. But when Jesus said, "Follow me," iniwan niya lahat ng yon para sumunod sa Panginoong Jesus. Iniwan niya ang kanyang kayamanan. Iniwan niya ang kanyang trabaho. Dati, pag isa kang Hudyo na nagtatrabaho para sa Roma, napakalaking bagay nun. Sa mga hindi po nakakaalam, pag isa kang Hudyo dati na nagtatrabaho ka sa isang Roman, napakalaking bagay. Alam niyo bakit? Di ka maghihirap. Yun nga lang, galit sa iyo yung buong tribo mo kasi nagtatrabaho ka para sa mga kalaban nila. No, dadaan ka, babatuin ka ng bato, duduraan ka, pero at least mayaman ka, tama? Galing buhay ni Matthew. Pero nung sinabi ng Panginoon kasi sumunod siya, without a doubt. At nung sumunod siya, hindi siya tumakas sa responsibilidad niya. Take note, ayaw sa kanya ni na Peter dati. Ayaw sa kanya ng ibang disciple. Bakit nga? Tax collector nga siya. Ilang taon na siya ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap yung mga Hudyo. Pangkain na lang kinukuha pa ng Roma. At siya bilang Hudyo nandun sa panig ng Roma. Galit sa kanyang ibang disciple. Pero sa tingin nyo ba, tumakas si Matthew sa kanyang responsibilidad? No. Why? Kasi totoo ang kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. At kung tayo, kiniklaim natin na totoo ang ating pagsunod sa Kanya, so be it. Huwag ninyong tularan ng mga gawaing makasandibutan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban niya kung ano ang mabuti, kalugut-lugot at ganap. Amen? So, tapos na tayo sa kaaway na si Satanas.
Tapos na tayo sa kaaway nating si self, no? Kaaway natin si katamaran, si pagtakas sa responsibilidad, si self-doubt. Pasok naman tayo sa isang ano. Ito, sabi ko nga, hindi ko gets sa ibang babae. Proud na proud sila dito. Sorry girls ha, may mga girls dito. Pero sobrang proud ng ibang girls dito. Yung iba, minamay day pa. Yung iba, sinishare post pa. Nakapin pa talaga sa Facebook. Sabi pa dun, no? Ang lalaki, laging mali. Ang babae, laging tama. Kasi ma-pride kami. Wow naman, proud yarn. Proud yarn. Yoy, alo ko, si Miss Pride, si Mr. Pride, si Satanas yarn. Kanina, pariseyo ka lang. Naging fallen angel ka na? Why? Kaya nga, the reason why God tinalo the reason why tinanggal ng Panginoon si Satanas sa langit dahil sa pride. Tapos ikaw, proud na proud ka, ma-pride ka, huy. Wake up to reality, hindi nakaka-proud ang kasalanan. Isipin mo, bio mo, John 3:16, John 14:6, nakapin sa post mo, pride is life. Kapag sinampal ka ba ng padakot ng spiritual leader mo, masaya ka? Pride. Ang pagmamataas or pride. Ito ang ugat ng maraming kasalanan at pinakamalaking hadlang sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi ko gets bakit yung ibang lalaki, yung ibang babae, proud na proud sila. Okay lang naman pag sinabi mong matuyo ka. Normal lang naman minsan pag gutom ka, totoyoin ka talaga at paminsan-minsan eh. Pero yung proud na proud kang ma-pride ka, huy, wake up. Ito ang ugat ng iilang kasalanan at ang pinakamalaking hadlang sa biyaya ng Diyos. Ang kaaway na ito ay magpapapigil sa atin na humingi ng tawad, magpakumbaba at sumunod sa autoridad ng Diyos. Sabi pa nga sa James chapter 4 verse 6 o sa Santiago kapitulo 4 versikulo 6, pero mas malaki ang biyayang ibinibigay niya sa atin. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmalaki, ngunit nagkakaloob siya ng biyaya sa mga magpakumbaba. Tingnan nyo. Ayaw ng Diyos sa mga ma-pride. Ito, bukod kay Satanas, bukod sa self-mindset natin ng katamaran, sa self-doubt, tsaka pagtakas sa responsibility, isa to sa mga kaaway natin, ang pride. Kaya please, kung yung mga Facebook nyo is merong mga pin post na I'm so proud. Alam niyo bakit? Kasi napaka-understanding ng boyfriend ko, kahit sobrang ma-pride ko. Wow! Grabe yung pride niya, bang level. Anong level ng pride mo? Nung anuhin natin yan. Kaya please, kung meron kayo, delete it. Especially kung you're claiming na Christian ka, stop it. Kasi ayaw ng Panginoon dyan. Ang Diyos mismo ang kalaban ng mga mapagmataas. Kung gusto mong makamit ang biyaya at tagumpay sa laban, kailangan mong magpakumbaba. Hindi lang si Satanas ang kailangan mong isipin. Kailangan mo din isipin yung sarili mo. Kung ano bang ginagawa mo. Kung nag-aaral ka ba, patamad-tamad ka ba, self-doubter ka ba, tumatakas ka sa responsibilidad, kung ma-pray ka, stop it. Hindi pa po huli ang lahat. Araw-araw po, araw para sa Panginoon. Hindi po pwedeng tuwing night service lang, awaken night lang, or service ng sa church. Diyan lang po kayo, grabe, kung makaupo siya, may pagkagat-kagat pa ng labi kapag nagpipreach si pastor. Wow! Talagang nakikinig si brother and sister. Talagang, grabe, palagpakan naman to si brother, Talagang mabuting Kristiyano, nakikinig. Pero pag Monday tsaka Saturday, bro, push bro. Grabe, nandito na. Patayin mo si Lord para makapag-push tayo sa top. Uy, teka, ako, sniper ako, ikaw shotgun ka para rush tayo, ha? Rush tayo, B. Hala,
Meron akong bagong batch sa sa WePlay. Hala, punta ko sa BR na ganito. Hala, punta ko sa BR na ganyan. Dapat kung Kristiyano ka ng Sunday, Kristiyano ka along the way. Hindi ka tamad magdasal, hindi ka tamad mag-aral ng salita, especially hindi ka tumatakas sa responsibilidad at di marunong ka magpakumbaba. Kung Kristiyano ka pag Sunday, Kristiyano ka mula Monday to Saturday. Kung Kristiyano ka ng alas 8 ng gabi, Kristiyano ka mula alas 8 hanggang sa mag-alas 8 muli. Kumbaga every time, Kristiyano ka. Ang Kristiyano po ay hindi po equipment na ini-equip mo lang kung kailan mo gusto. Ito po ay pamamaraan ng ating buhay. Hindi po pwede pag Monday, pag Sunday, praise the Lord, pag Monday, PI. Hindi pwedeng Sunday, praise the Lord, pag Monday, minumura si kuya, si ate, si mama, si papa, si kaibigan, si best friend. Hindi po pwedeng ganun. In our conclusion, hindi tayo nag-iisa sa laban. Ang laban ay kay Kristo. Pagbabalik, maaari nating gibain ang mga kuta ng kalaban, kapwa, labas at loob sa kapangyarihan ng Diyos. Kung lahat ng yan, lahat ng meron ka ngayon, kung isa sa mga nabanggit ko meron ka, self-doubter ka, tumatakas ka sa responsibilidad. Last time nga, eto alam to ng Zion, medyo na ako kasi every time na lang, kinukuha yung program. Tapos pagkatapos, pinapaback up without any reason. Sabi ko, pagpaback up ka na naman. Masama ho yan, kapatid. Kung nagbigay ho tayo ng commitment sa ating mga Panginoon, make sure na kaya mong, kasi ganito po yan, ang pagbibigay ho ng commitment sa Panginoon, asahan mo talagang magkakaroon ng hindrance. Bakit? Gagawa ng paraan yung kaaway, hindi lang matupad yan. Gagawa at gagawa ang kalaban ng hindrance. You need to prepare yourself. Kaya kung meron nga na mga ganyan, isuko mo sa ating Panginoon yan ngayon. This evening, isuko mo yan. Please. Self-doubter ka. Bakit kayo magsa-self-doubt? Bakit? Laban mo ba yan? Laban niya ng Panginoon eh. Lumalaban ka kasama niya. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kasama mo? Wala ka bang tiwala sa Panginoong tinalo ang kamatayan? Tinalo si Satanas? Wala ka bang tiwala sa Panginoong nagpagaling ng bulag, ng buhay ng patay? Turn water into wine? Wala ka bang tiwala sa Panginoong yan? Bakit ka magdadoubt sa sarili mo kung kasama mo siya? Yes, totoo naman, hindi mo kaya. Real talk, hindi natin kaya. Hindi ko kaya mag-preach dito. Hindi ko kaya maging matalino dito. Hindi kaya mag-recite ni Clover. Hindi kayang umawit ni Luna. Real talk lang. Hindi kaya magturo ni Pastor Fish. Hindi kaya mag-pray ni Pastor JM. Pero kinaya kasi kasama namin ng Panginoon. Sino lang ba kami? Basura lang mo kami. To tell you honestly, lahat po ng ginagawa namin ay parang basahang marumi lang po yan. Wala po kaming alam. But thanks to our Lord Jesus Christ, binigyan niya kami ng wisdom, binigyan niya kami ng knowledge, binigyan niya kami ng talent. That's why kinaya namin. Totoo naman na hindi natin kaya. Pero ang tanong kasi, kung sino namumuhay sa'yo, ako, pero kaya ko, kasama ko, Panginoon. Jesus is with me. Bakit kung kakabahan? In the middle of that storm in my life, sa gitna ho ng bagyo niyan, sa gitna ho ng bagyo ng buhay ko, nandun ang Panginoon. Kaya wala pong kakatakutang kidlat, kulog, or kahit ano paman sapagkat kasama ko ang aking Panginoon. Hindi mo kailangan magkaroon ng self-doubt. Yung tumatakas ka sa responsibilidad, to what? To play? To watch movies? No, I ask you. Masaya ba na magkakaroon ka ng victory sa laro or magkakaroon ka ng victory sa heaven? Baka maririnig mo ngayon, victory sa mobile phones mo. Pero maririnig mo naman sa langit, hindi kita kilala, umalis ka sa aking harapan. Pipiliin mo dun ngayon. Hindi naman ako nanggigil trip nagsasabi lang anong gusto mo. No? Maganda ba tingnan na ang ganda-ganda ng rank mo sa mga mobile games mo sa COD M, Hawk, Mobile Legends?
ground 7 ka sa WePlay. Pero wala kang, ano yung Pastor Fish? Wala kang palasyo sa langit. Ano ba? Homeless? Ano yung homeless sa langit, no? Ano mo gustong tingnan? Mataas na rank or meron kang reward pagdating sa langit? Oh, sa mga may pin post dyan na pride, may pride ako. So proud of it. Kung hindi mo kaya makipagsabayan sa pride ko, hindi ka para sa akin. Oh, loko naman talaga to siya, oh. Grabe naman to siya, oh. Taas ng pride mo, no? Taas ng pride. Pero okay lang din ba sa'yo kung ang taas din ang pagkabagsak mo balang araw? Kasi to tell you honestly, walang dadalhin yung pride mo. Walang dadalhin yung pride na yan. Na ikakabuti sa buhay mo, kapatid. Especially kung ikaw you're claiming Christians ka. Stop. Huwag na tayo makipaglokohan dito. Wake up to reality. Yung mindset natin, baguhin na natin. Yung pride natin, babaan na natin. Let's live a life na totoong may Kristo sa buhay natin. Huwag na tayo maging pariseyo ng panahon ni Bongbong Marcos. Grabe naman eh. Ang lala kaya ngayon, buti pa hindi naman buti yun. Crucifixion ngayon kaya kuryente. Payag ba kuryentein kayo sa bangko? Hindi ako payag. Sayang yung buhok ko. Oh, kakalbuhin ka tapos kukuryente ka. Dati crucifixion, buhay-buhay ka pa konti nun eh. Makapagsalita ka pa kahit papano. Ngayon, i-injection ka ng lason. Huwag na tayo maging pariseo 2.0. Ang daming alam na Bible verse, hindi naman naiintindihan. Nagkwentuhan nga kami ni Pastor Fish. Sabi namin ni Pastor Fish, ang dami talaga Kristiyano ngayon, ang daming alam na Bible verse, pero hindi alam ang context. Sorry. Wala po, nag-usap lang ni Pastor Fish. Wala po kaming na, baka may magtampo na Jesus workers or members. Wala po kaming direct to the point na tao, ha. General po yun para sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Walang tatama na. Baka mamaya aalis na sa workers, aalis na sa Zion. Ayoko na sa'yo. Stop it. Let's live a life na meron talagang totoong Kristo sa buhay natin. Following commands. Sinusunod ko na yung mga sinabi niya. Para sa atin din naman yun balang araw, mga kapatid. Harapin ang kaaway na nasa loob, katamaran, pride, at ang kaaway na nasa labas si Satanas sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at pagbabago ng ating isip. Kung nire-reject mo si Satan sa life mo, i-reject mo din yung katamaran sa buhay mo. I-reject mo din yung pride sa buhay mo. I-reject mo din yung self-doubting na mindset na yan. I-reject mo din yung tumatakas sa responsibilidad na mindset na yan. Remove it all to your life and live with Christ. Mabuhay ka ng merong Kristo. At saka mo matatawag ang sarili mo na true Christians. Ang tunay na Kristiyano ay hindi iniiwan ng Panginoon sa mga time na okay siya. At lalo na sa mga time na hindi siya okay. Kasi minsan mga kapatid, for the last time, Kristiyano ka kapag may natatanggap kang blessing. Pero hindi ka na Kristiyano kapag may pagsubok na. Pero kapag mag-testimony, ako pastor, I'm so thankful kasi si Job, ganun talagang ginawa kay Job. Amen? Pero pag mag-testimony about sa life ni Job, grabe. Ano ba nangyari kay Job? Di ba may blessing? Pero nagkaroon din ng pagsubok. Na-fall ba si Job? No. So dapat ganun din tayo. Ano pa kung dumating sa buhay natin? We should always trust sa plano ng Panginoon. Sabi nga natin, Jesus is greater than our plan. Masigit ang Panginoon sa lahat. Nagkakaintindihan po ba tayo dito, mga kapatid ko, sa ating Panginoong Kristo?
And don't get me wrong, baka sabihin naman ng iba dito, Pastor, pinagbabawalan mo na po ba kami ng maglaro, mag-ML, Hawk, Call of Duty, 99 Nights? Hindi. Kasi makiparty pa kayo sa akin eh. Naglalaro si Pastor, naglalaro, alam niyo ng mga bata dito. Play Mobile Legends, hindi lang ng Call of Duty ngayon. Dati pag extra ako, bumibili ako ng Battle Pass. Sa 99 Nights, kagabi lang, nagayan maglaro. Nakikipaglaro si Pastor. Pero, kung yung larong yan ay tinatakas ka na sa realidad na kailangan mong mag-aral ng salita ng Panginoon, iwan mo yan. Iwan mo muna yan, mag-focus ka muna sa Panginoon. Di naman masama maglaro. Masama lang kapag iniiwan mo ng responsibilidad mo sa Panginoon. Hindi masama pasayin ang sarili. Lalo kung wala ka namang ginagawang masama. Naglalaro ka lang for enjoyment. Pero kapag iniiwan mo na yan, or iniiwan mo na ang responsibilidad mo sa Panginoon, ang pag-aaral mo ng kanyang salita, nagiging tamad ka na dahil dyan, well, yes, siguro nga, kailangan mo nang iwan yan. Because our priority is the Word of God at wala na pong iba. And sana nakaintindihan po tayo bago ko po i-end po ito. Let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang ibinigay. Maraming salamat po, Panginoon, sa word na iyong inalata po sa amin ngayong gabi. And kami po inalangin sa ngalan ni Jesus sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. At binabalik ko na po ang mikropono kay Sister Clover. Ayun, amen, praise God. Maraming salamat po, Pastor Yuri o Pastor Winter, sa iyong binaging word sa amin. Naway marami po tayong natutunan, di ba? Sana wag lang po natin itong ipasok sa kanang tenga at ilalabas sa kaliwang tenga. Dapat isinasa ulo at isinasa puso din natin ito. So, ngayon, syempre, bago po tayo dumako sa ating next na mag-i-insight po muna tayo. Yung insight po, yung natutunan po natin o yung nakuhang aral po natin sa itinuro sa atin ni Pastor Winter. Sino po bang gustong mag-insight? Mga kapatid, sa insight po wala pong tama at maling sagot. Kahit kahit konti o mahaba yan, sige lang po, mag-share lang po kayo ng inyong natutunan. So, ayun, sino po bang pwede? Or sino gusto ang mag-insight na kanilang nakuhang aral? Wala? Gusto niyo po magturo ako? Parang bumubulong po kasi si Brother Zik eh. Brother Zik, may gusto ka bang i-share? Ayun. May gusto ka po bang i-share, Brother Zik? Ayun, si Brother Zik nga. O, diba? Ramdam ko kasi. Sige po, Brother Zik. Hello. Good evening, guys. So, ayun, yung nagtatak talaga sa isip ko, yung distraction na ginagawa ni Satan. Ayun. Doon talaga ako may guilty talaga ako doon. Ayun. Dahil nga sa sa panahon natin, may sa social media, distraction na din yan. Kaya need talaga natin focus kay Jesus. We need to focus on His Word daily. We need to carry our cross daily and follow Him. And ano pa ba? Yung katamaran daw. Guilty din ako doon. Ayun, gina-admit ko na may time talaga na tamad talaga ako. Ayun. And ayun, I'll try my best pa rin na magbago. And ayun guys, focus lang kay Jesus. Focus on His Word. Ayan lang. God bless. Ayan, thank you po sa inyong insight, Kuya Zik, Brother Zik. Sino pa po, di ba? O free po kayong mag-share ng insight o natutunan nyo dito. Parang naririnig ko din si si Brother Fish, di ba? Sabi ko na eh. Yes, sabi ko na eh. Sige po, Brother Fish, whenever you're ready. Bakit ako? So, tignan ito muna yung PFP ko. Meron akong lechon manok at lumpia. Okay. So, by the way, yung verse natin is nasa 2 Corinthians 10:4-5. Tama po ba? Pastor Nona. Tama, okay. So, agad na kasi yung mga sinabi kanina ni Pastor Winter,
matamaan man at matamaan tayo, lahat man tayo is, yes, of course, matatamaan tayo. Kasi that's reality. Nangyayari po talaga yun, mga kapatid. Ano? And that is one, I mean, those examples na binigay kanina ni Pastor Winter na yung mga like, yung mga katabaran natin, that is really the working of our enemy. Ano? Kaya, kung titignan natin yung whole context about sa preach ni Pastor, ano ba yung tinuturo ni Paul? Yung totoong laban, no? The real battles we face, it is spiritual, hindi physical. Okay? And yung mga armas or yung weapons natin, it is na we cannot get it into human abilities or arguments, but God's power working through sa pamaraan ng truth, ng prayer, and the gospel. And ito po yung a divine power that tears down strongholds. Yung minsan nga, yun nga yung sabi kanina ni Pastor, yung mga pagsisinungaling, yung pride. Yung pride talaga yung pinakamatindi, ano? And yung the way tayo mag-isip, no? Yung mga pattern na kinakalaban natin yung Panginoon, no? Our thought and patterns that oppose God. So anong gustong sabihin ni Paul, no? Kailangan natin i-confront yun. We have to confront those false ideas and bring every thought under Christ's rule. Ano nga ba yung pinaka-goal? Okay? Ano nga ba yung pinaka-goal? No? The goal is a transformed mind where Christ's truth overcomes deception. Sino nga ba yung hari ng deception? Kilala naman natin yung mga kalaban natin, di ba? Siya yung hari ng deception. Right? So, again, yung goal po natin is we have to have a transformed mind where Christ's truth overcomes deception. And yung lordship po ng Panginoon, ganito po dapat yung maghuhubog, no? On how we think and on how we choose and also on how we live. Okay? Alam niyo, gusto ko talagang gawing Tagalog yung pag-share ko ng insight. Kaso, hindi ko mai-express. Sorry mga kapatid. Hindi ko talaga mai-express if pure Tagalog. Kasi meron nga akong mga Tagalog na hindi ko mabanggit or hindi ko ma-explain kumbaga. So, again, yun lamang po. Always nating tandaan that real battle we face are spiritual and it is not in physical. Okay? Maraming salamat po. Thank you, Pastor Winter. Napakagandang aral. Ayan, maraming salamat din po. Soon to be pastor. Ayan, i-claim mo na. Pastor Fishbone, maraming salamat sa iyong i-share na insight sa amin. So, sino pa po? Diba? Huwag po kayong mahiya. Wala pong mali at wala pong maling sagot dito. Free to share po sa inyong natutunan. Wala po ba? Magtatawag po ulit ako. Sige. Magtatawag ako. May nakikita talaga ako eh. Okay, wala. So, tatawagin ko na ba yung nararamdaman ko na gustong mag-insight? Ayan ba si Ate Kayuye? Ate Kayuye? Okay, mukhang wala, no? Wala na po ba talagang gustong mag-share? Sa mga nasa baba po, baka may gusto po kayong i-share o natutunan, 'di ba, sa ating words. Ayun, si daw. Ikaw po ba Sister Primrose? Baka may gusto ka pong i-share. Dali, bago baka may gusto pang mag-share. Bod kay Mama Luna. Kung wala po, sige po. Si Mama Luna daw po. Ayan na nga, naramdaman nga ng anak ko. Parang nararamdaman ko rin kasi kanina na nararamdaman niya rin yung nararamdaman ko. And then, ayan nga. So, ang dami akong gusto sabihin na. Pero dun talaga ako na, yung, sobrang, natamaan yung pagiging guilty dun sa,
Dati to ha, dati to. Siyempre, yung pagiging guilty sa pagiging ma-pride. Alam nyo, kasi tunay talaga na kalaban talaga natin ang ating sarili, di ba? Paano ba, bakit, ano ba? Paano ba sabihin to? Baka tumaas yung kilay ng ibang babae sa akin dyan, tapos sabihin na, lah, kala mo naman talaga, hindi babae. Yes, I've been there sa pagiging ma-pride dati, but I'm working on na hindi. Kasi hindi talaga maganda yung pagiging ma-pride. Isa pa, yun yung ayaw talaga ng Panginoon. And if you are serving God, bakit pananatilihin pa natin yung pagiging ma-pride? Ano ba kasi ang connect ng babae sa pride? Hindi ko rin alam. Then, kasi nga 'di ba, as a women, sabi nga dun sa ano, kaya nga rin tayo pinapatahimik ni Apostle Paul, 'di ba? Kasi ang dami natin sinasabi, hindi naman minsan konektado dapat sa mga pinagsasabi natin. Tapos tayo pa yung mga babae, yung ang lakas ng tama nating maging toyoin at ma-pride. Kaya ngayon mga kapatid, lalong-lalo na sa kapwa ko babae dyan, if you are serving the Lord, dahan-dahanin na nating ipag-pray talaga natin sa Panginoon na tanggalin talaga yung pride sa puso natin kasi hindi talaga siya maganda. At yan yung hindi talaga gusto ng Panginoon. Doon talaga ako na ano talaga kanila. Oo. Pero yes, pinagpe-pray ko naman na din na tanggalin na talaga yung pride sa puso kasi hindi talaga yun maganda. At mas magiging ano lang tayo. Kaya sabi nga ni Pastor, kasi syempre kalaban natin yung sarili din natin eh. Kalaban natin yung sarili natin na sasabihin natin na ay mamaya magde-devotion ako tapos mamaya tinamad na mag-devotion, hindi na nag-devotion, di ba? Kasi kinalaban ka ng sarili mo, ay mamaya ka na mag-devotion, mahaba pa naman yung araw. Tinamad ka na, nakaka-scroll mo sa social media, nakaka-scroll mo sa TikTok, nakalimutan mo na. Kasi tinamad ka ng bumangon kasi puro ka na lang social media, puro ka na lang laro. Kaya, ay, nako, ipag-pray talaga natin yung mga ganyang gawain natin na hindi na talaga. At dapat talaga unahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras. Ayun lamang po at maraming salamat. Ayun, thank you very much din po, Sister Luna o Mama Luna. Actually, totoo naman po yun, 'di ba, sa mga kababaihan. Aminado din naman ako ma-pride din naman ako. Yung parang ayaw mong intindihin yung side ng iba. Yung ano mo lang, yung nararamdaman mo lang yung pinapakinggan mo, yung pinaniniwalaan mo. Minsan, kahit mali ka na, hindi mo na ano yun. Kasi 'di ba, bakit? Anong paki ko sa inyo? Sino ba sa tingin niyo kakampihan ko? Sarili ko na lang, 'di ba? Gano'n po yung ugali ko din dati. So ayun, hoping na nakikita ko naman yung improving din sa sarili ko na ayun, lalo na sa ibang girls diyan, 'di ba? Actually, hindi lang naman girls, meron din naman na lalaki na gano'n. Iwas-iwasan po natin yung ugali na gano'n na akala natin tayo lang palagi yung tama, 'di ba? Hindi natin pinapakinggan yung iba, basta kung ano yung sinabi natin, yun yung paniniwalaan natin. 'Di ba kung ano yung paniniwala natin, yun yung sasabihin natin, hindi rin natin alam na nakakasakit na tayo ng ibang tao dahil sa pagiging pride natin. So ayun, dahil full napa-share din tuloy ako. So ayun, dadako na po tayo sa ating closing song na pangungunahan po ni panibagong kanta na naman po, 'di ba, para sa ating Panginoon. Praise God. Na pangungunahan po ni Sister Keye. Andiyan na po ba si Sister Keye? Sister Keye, are you there po ba? Ate Salm, andiyan ka ba Ate Salm? Ate Love. Hindi, joke lang. Kaboses niya kasi si Ate Salm. So, ayun, mukhang wala si Sister Keye. So, mukhang mapapasalo tayo rito. Dahil ngongo ako, may ibang sasalo. Ayun, si Brother Senpai. Kaya Senpai daw. Ayun, Brother Senpai, whenever you're ready. Wait lang, pwede pa magsiset muna ako?
Ayan, sige, sige. Sige po, take your time po, Kuya Senpai. Ayun, okay na po. Wait na pa. Ayun, okay na po. Awitan po natin ang Panginoon natin sa huling pagkakataon. Pamigitan ng isang awit. No? Purihan po natin siya at bigyan siya ng papuri at samba. Ayun. Hindi ko na-ready. You call me out upon the waters, the great unknown, where faith may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Lahat ng papuri at pagsambay para sa ating Panginoon lamang.
Nagsasalita ba ako? Narinig niyo ba ako? Hala, nagsasalita ako dito. Naka-off pala yung mic ko. So, ayun. Hindi ako narinig. Pasensya, guys. Akala ko na-open ko yung mic ko. So, ayun. Maraming salamat po, Brother Senpai, sa inyong pagsalo sa ating closing song. Syempre, maano ka muna, huminga ka muna kasi alam mong ikaw yung sunod sa announcement eh. Hinga ka lang mga 5 seconds. Okay, game. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? At ibinabalik ko po kay Brother Senpai ang mikropono para sa announcement kasi hindi pa talaga ako bihasa. So, ayun. Brother Senpai. Ayun, thank you po. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat, no? Magkakaroon muna tayo ng kaunting announcement lang po, yung mga gawain ng Zion. Every Monday po ay nagkakaroon tayo ng gospel sharing. Dito po ay nakakarinig tayo ng magagandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. Start po siya start siya sa 8 p.m. po. Tuwing gabi po. Tapos, Tuesday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng awaken night. Tulad ng ginawa natin ngayon. Merong mga pagpapalo, medyo malalalim yung mga usapan about sa Bible. Tulad ng mga ginagawa natin sa kanya-kanyaning churches tuwing Sunday po. Start din po siya 8 p.m. po. Then Wednesday and Saturday nagkakaroon tayo ng spiritual series. Sa Wednesday po, nag-start po siya sa 7:50 p.m. Then sa Saturday naman, start siya sa 5 p.m. Medyo maaga po dito. Dito po ay nagkakaroon tayo ng Bible study din. Then nagkakaroon po tayo ng one-on-one interaction with the preacher po. Start siya ulitin ko po, sa Wednesday po, start po siya 7 p.m. Then sa Saturday, start siya 5 p.m. Then sa Thursday naman, nagkakaroon tayo ng prayer meeting. Dito po, tinuturuan tayo paano manalangin, kanino manalangin, at bakit need natin manalangin. Dito din po ay tumatanggap tayo ng prayer items. Kung meron po kayong gusto yung pag-pray, i-send nyo lang po sa ating officers dito sa Zion or sa kahit mga members ng Zion po kung nahiya kayo sa mga officers. Start po siya 8 p.m. din po. Then sa Friday naman po, nagkakaroon tayo ng cell group. Dito po ay maaga po siya nag-start 7:40 p.m. Dito po ay tinuturuan tayo pa na mag-devotion. Nagkakaroon din tayo ng fellowship dito at pinapalalim natin yung relationship natin kay Jesus. Tapos, Saturday and Sundays, nagkakaroon po tayo ng kids venture po. Dito po ay tinuturuan natin yung mga bata. Kung meron po kayong mga anak-anakan dito sa Wayplace, huwag po kayong matakot dito po. Invite niyo po dito sila sa Zion para po habang bata pa sila ay mag-guide na sila kung sino si Jesus at sa maseta ng Panginoon po. Opo. Start po siya every 3 p.m. po. Then, meron din pong Bible study sa BR ni Sir Senpai. Start po siya 9 p.m. Kung free po kayo, punta po tayo doon. Next is... Wala na. Ay, meron pa pala. Sa Jesus Circus wala. Nag-recruiting po yung Zion sa Jesus Circus po. Ito po yung mga taong wala dito sa family ng Zion pero gustong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpe-preside. Ito ng ginagawa ni Clover, pagkanta ito ng ginawa ni Ate Luna, pag-opening prayer ginawa ni Sir GM, then ano pa ba yung iba? Namunta ko. Ayun, nakalimutan ko. Nawawala ko. Tsaka mga example ng mga Jesus workers katulad ni Sir Zeke, Sir Fish, kahit wala sa Zion ay andun pa din yung puso nila para maglingkod sa ating Panginoon. Next is, ano ba yan? Drop ko muna yung about sa page ng, sa YouTube pala. Ang po, Zion po ay meron po tayong YouTube channel po. Ayun po, yung mga ginagawa natin ngayon siya ay naka-record po at saka pinupost po natin siya sa YouTube. Sa mga di aware po. Kung meron po kayong gustong balikan na mga mga lesson, pwede niyo po siya tignan sa YouTube channel natin po. Pa-share na lang po and pa-like para mas marami pang ma-bless sa salita ng Diyos. Then next is about sa ito last. Sa kids venture po natin next December 7 is magkakaroon po tayo ng first graduation nila po. Opo. Kung gusto niyo pong pumunta po, you're invited po. Nag-start po siya 1 p.m. Dito po siya sa Farm BR ng Zion. Saka kung gusto niyo po magbigay ng mga gifts. Opo, matutuwa po yung mga bata. Opo. Thank you po.
Ayun lang po. At saka ano rin pala, yung lahat ng mga gawain natin dito po, hindi po para-parangan yung BR, family BR, yung family. Ang ginagawa po natin dito ay para-parangan ang Panginoon natin po. Dahil po sa Kanya lahat ang papuri at pagsamba. Ayun lang po. Magandang gabi sa ating lahat. God bless us all. Ayun, thank you very much po ulit. Ay, rinig na po ba ako? Baka mamaya nagtatatalak na naman ako dito. Naka-off pala yung mic ko. So, yun kaya pala tumatawa kayo pag nagsasalita ako. Hindi pala on yung mic. Ayun, maraming salamat po ulit. Brother Senpai. So, ngayon naman po, di ba, sinimulan po natin ito kanina sa isang panalangin at tatapusin din po natin ito sa isang panalangin. Napangungunahan po syempre ni Pastor Winturo. Ba't Winturo ang nakasulat dito? Ayun. Ni Pastor Winter po na, ayun. Pastor Winter, whenever you're ready po. Amen. Ayan. Nga pala, hindi ko ata narinig or nasabi to ni Brother Senpai. If nasabi niya man lang, secondary ko na lang to announcement. If hindi naman, yes, baka ako magsasabi. If yung mga family BR po ninyo is hindi pa po nakapag-gospel sharing dyan, if kung gusto nyo po na may ganitong event po sa family VR ninyo, please kindly DM Brother Leo, one of our admin, for schedule po. Tumatanggap po kami ng schedule para makaroon po tayo ng sabi nating tour. Grabe tour. Hindi naman evangelized type na online ministry para makapunta po kami sa mga VR po ninyo or family VR po ninyo. Okay lang po kahit personal VR, advanced VR. Di ba yung personal VR, advanced VR na yun? Yun na nga, isa lang ata yun. Family VR, sa VR ng girlfriend ninyo, boyfriend ninyo, lola ninyo, lolo, papa, kuya, ate, sino pa naman yan. Kung gusto nyo po magpa-schedule dyan, wala pong problema. No? At tumatanggap din po kami ng mga if ever may mga event po kayo, gusto nyo po magpa-opening prayer, no? Pwede nyo din po i-contact yung Zion. No? Kasi napapansin ko these past few days, pag may mga event yung mga ibang workers, sa amin ko, baka may mga event din po kayo, willing din po kami, no? Tumanggap ng ganyan, no? Willing po kami always, kahit anong event pa yan, basta willing po kayong pumunta para sa Panginoon. Ayan. So, yun na naman po yung karagdagan kong announcement, and let's pray. And na-miss ko tong gawin. After po ng prayer natin, let's do the three-folded amen. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat sa iyong biyayang ibinigay. Maraming salamat, Panginoon, narito po kami upang magtipon-tipon upang makarinig po ng inyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Pinapanalangin ko din, Panginoon, ang mga pumunta ngayon, Panginoon. Pagkatapos ng prayer na ito, kung saan man po sila, Panginoon, patuloy niyo pa rin po silang gabayan. Bigyan ng apoy ang kanilang mga puso, Panginoon, para po sa ganoon ay maging uho sila lalo sa iyong salita. And kami po nanalangin sa ngalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Let's do the three-folded amen. For the Lord's beard of Zion, He appears in His glory. He regards the prayer of the destitute and does not despise their prayer. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Church, makinig ho tayo na mabuti. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayong diranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. And all together, please. Amen and amen and amen. Tulad ng sinabi ko kanina sa salita ng Panginoon, mga kapatid, kung meron pa tayo mga kaisipan dyan ng ating pagkatamad, pagka-self-doubter, at pagka-pride, no? I-remove na po natin yan sa ating mga buhay at mamuhay po tayo ng totoong may Kristo sa ating mga buhay. And to God be all the glory. Naway hindi po ito ang una at huli natin pagkikita dito po sa loob ng JC Zion Family BR. And thank you and God bless you all. Nagtaka pa ako, kala ko nasa ang Family BR kami, naririto lang pala kami. Hello po, God bless you. Ay, Pastor Pula.